Kaninang umaga nga ay may dumating na parcel mga Ma'am Shebels, pero take note, hindi po akin yan. Hindi ko alam at ang hilig nilang mag-add to cart at mag-place order pero hindi naman sila ang nagbabayad. Pinipigilan ko nga yung sarili ko para hindi makapag-add to cart, pero ito ng mga kasamahan ko ayaw pong magpaawat. Nung nag-add to cart si Daddy Arnel na gusto niyang bilhin ay ayaw ko ngang i-add to cart ito kasi nga iniisip ko baka pagdating ng parcel ay wala akong pambayad. At buti na lang medyo na late yung dating ng parcel na ito dahil kung medyo maaga dumating ang parcel na to ay tiyak na wala akong ipang babayad. Nang dumating nga si Daddy Arnel ay hindi niya pinansin itong parcel kasi nagagalit ako dahil wala siyang inimang pangbayad. Inuna niya munang ayusin o bigyan ng pansin yung pag-aayos ng aking generator. Pero hindi niya na rin natiis ang pagpapanggap na hindi siya excited kaya ayan kinuha niya na yung parcel. Hindi naman kasi sa ayaw kong bumibili siya ng kanyang mga gamit mga Ma'am Shebels, kaya lang dapat alam niya yung mga bagay na dapat inuuna. Alam ko naman na ang mga ganitong bagay ay kailangan niya sa kanyang trabaho. Well, anyway mga Ma'am Shebels, wala naman akong magagawa na kasi andito na yan. At ipinagpatuloy na nga ang pag-unboxing ni Daddy Arnel. Sana all may ina-unbox. Medyo kinakabahan pa nga ako sa mga oras na yan kasi hindi ako sure kung talagang totoo yung na-order niya. Hindi ko rin kasi alam kung nagbasa siya ng mga comment or nag-check man lang siya sa shop ng kanyang binibilhan. At ito nga ang parcel na dumating mga Ma'am Shebels, ang tawag pala rito ay planer. Ginagamit nga ito mga Ma'am Shebels sa mga kahoy para mas maging makinis ang mga kahoy na gagamitin mo. Dahil nga nahihilig siya sa mga aesthetic design mga Ma'am Shebels, kaya kailangan niya nga ng planer na to. Hindi nga pala brand new ang planer na to mga Ma'am Shebels. Kaya nung sinabi niya sa akin na i-place order ko raw ay medyo nagdalawang isip nga talaga ako. At ito na nga yung planer na in-order niya mga Ma'am Shebels. Kung makikita niyo mukhang bago pa naman. Hindi nga maitago sa mukha ni Daddy Arnel ang tuwa nang makita niya ang kanyang in-order. Natutuwa rin naman kasi ako kasi hindi na sayang yung perang pinangbayad namin dito. Kasi nga mga Ma'am Shebels, medyo may kalakihan rin talaga yung halaga ng bagay na ito. So sa itsura ng produktong ito mga Ma'am Shebels ay medyo okay naman, kaya ngayon ay susubukan niya na kung gumagana nga ito. Hindi ko na rin nga nakunan ng video yung pag-testing niya ng bagay na ito mga Ma'am Shebels dahil nga nawala na naman sa isip ko. At kung mapapansin nyo nga, andyan pa rin yung generator na kanina ay inaayos niya dahil nga na-excite siyang buksan itong kanyang parcel, kaya hininto niya na muna. Kailangan ko ang mapaayos itong aking generator mga Ma'am Shebels dahil kung sakaling makabalik na tayo kay 5-1 Talk, ay kailangan talaga natin ng backup. Dahil nga nasa SA Deliberation na ang account ko mga Ma'am Shebels, hindi na pwedeng magkamit pa tayo ng absences. At hindi pa rin nga maawat ang pag-check ni Daddy Arnel sa kanyang bagong planer. At again, pumasok na siya para i-testing yung kanyang bagong planer. At tapos na ngang i-testing ang planer na ito. So, working good mga Ma'am Shebels. Kaya sabi ni Daddy Arnel, magbibigay siya ng 5 star sa seller nito. At pagkatapos niya ngang testingin ang planer na to, ay binalikan niya na mga Ma'am Shebels yung generator na inaayos niya. Nabanggit ko kasi kay Daddy Arnel na ipapagawa ko itong generator kasi kung sakaling makabalik ako sa 5-1 Talk ay kailangan ko nga talaga ng backup. Pero sabi niya nga siya na lang daw ang mag-aayos. Lahat-lahat na lang ng mga sirang bagay dito sa aming bahay ay gustong-gusto niyang ayusin mga Ma'am Shebels, pero hindi ko alam kung saan niyang kinukuha ang talent na yun. Matagal na rin kasing chinek ni Daddy Arnel itong aming generator kaya alam niya na kung ano yung sira. Nung nag-uumpisa na nga akong kumita kay 5-1 Talk mga Ma'am Shebels ay talagang sinikap ko na makaipon ng mga backups. Hindi rin kasi maapektuhan rin mga Ma'am Shebels yung reliability niyo pati na rin yung kita nyo kasi nga bawat absent sa 5-1 Talk or kahit malate ka lang ay talaga naman may penalty. Sa araw na ito mga Ma'am Shebels ay maaga palang uwi si Daddy Arnel kaya nagka-oras siya para ayusin itong aking generator. Hindi pa rin nga naaayos itong aming generator sa araw na yan mga Ma'am Shebels dahil sabi nga ni Daddy Arnel ay nag-overflow daw yung gasolina. Pero sabi ko kay Daddy Arnel hayaan niya na muna kasi hindi pa naman ako nakakabalik kay 5-1 Talk. Meron pa naman siyang sapat na oras para maayos ito. Pero wish ko lang mga Ma'am Shebels bago pa ako bumalik kay 5-1 Talk ay naayos na ni Daddy Arnel itong aking generator. Para hindi ko na rin maging problema kung sakali ang bigla ang pagwala ng kuryente. Nung hindi pa nasisira ang aking laptop mga Ma'am Shebels ay okay lang sa akin kahit magkaroon ng power interruption. Kasi nga yung laptop ay may battery naman. Umbisi nga na masira ang LCD na yung aking laptop mga Ma'am Shebels ay nakamonitor na ako ng TV. At dahil medyo mura nga ang pagpaayos ng generator kaysa sa pagpaayos ng screen ng aking laptop mga Ma'am Shebels, kaya ito na muna yung pinapaayos ko. At hanggang dito na lang muna itong ating mini vlog mga Ma'am Shebels. Maraming salamat sa panonood. Yun lang!